rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop. Magandang araw mga kaibigan at welcome back sa ating munting channel. Naghintay ang lahat sa resulta sa bilangan ng eleksyon at inanunsyo na nga na si Tanggol ang nangunguna sa bilangan. Masaya naman at sumisigaw ang mga tao at naniniwala na tapat si Tanggol bilang mayor dahil kilala si Tanggol mabait, tapat at higit sa lahat matulungin. Tuwang-tuwa naman si Mando nang malaman niya na si Tanggol ang nangunguna sa bilangan. Sabi pa niya malapit na raw matupad ang pinangarap ng kanyang inaanak bilang mayor. Habang si Fatima naman nakausap niya ang kanyang ama. Masaya ito dahil malapit na raw magtagumpay si Tanggol. Si Tanggol naman nabalitaan na niya na malaki ang lamang niya kay Miguelito at malaki ang chance ni Tanggol na mananalo siya bilang mayor. Ramdam na ramdam ang tuwa ni Tanggol at matamis na ngiti. Pero sa gitna ng kasiyahan, sinabi ni chairman na hindi muna magkampante dahil pwede pa itong madaya. Sa kabilang banda, sa kampo ni Miguelito, hindi ito makapaniwala, galit na galit at hindi ito matanggap na matatalo siya ni Tanggol. Hindi papayag si Roberto na maagaw ni Tanggol ang munisipyo mula sa kanya. Agad namang kumilos si Roberto. Tinawagan niya si Lucio at inutusang guluhin ang presinto at dayain ang resulta ng eleksyon. Pinaghanda naman ni Lucio ang kanyang mga tauhan at inutusang kapag mawala na ng kuryente, pasukin na nila agad ang presinto. Nang namatay na ang kuryente, agad ngang pinasok sa grupo ni Lucio ang presinto. Ginulo at pinagbabaril ang mga bantay upang hindi na makapalag sa gusto nilang gagawin. Habang sinabotahe ang resulta ng eleksyon, masaya naman si Marites na binati niya ang kanyang anak na si Tanggol. Hindi makapaniwala at hindi inaasahan ni Marites na magiging mayor pala si Tanggol sa buong Maynila. Pinangako naman ni Tanggol sa kanyang ina na magiging tapat siya sa paglingkod bilang mayor. Sa kabilang banda, patuloy pa rin na sinabotahe ni Lucio ang operator ng machine sa presinto. Ayon sa operator, kailangan niyang ma-access ang machine para mag-match ang result. Habang patuloy ang pandaraya ni Lucio, isa naman niyang tauhan ang lumapit sa watcher. Tinutukan ng baril at tinakot at pilit na pinapapalitan ng USB ang machine. Hindi nagtagal, sinabi ng operator ng machine na nagbago na ang takbo ng computer at pabor na ito kay Miguelito. Sino nga ba ang mananaig sa labang ito? Si Tanggol na malinis na walang ginawang masama o si Miguelito na puro kasamaan lang ang mga ginawa at puro pandaraya? Yan ang ating aabangan at pakatutukan mga kaibigan dito lang sa EPJ Batang Quiapo. At huwag po sana ninyong kalimutan na i-like, i-share at pahingin na rin ng isang subscribe. Maraming salamat!